Now, back to Usi dito sa TV5. Nakilala natin si Flavio, ang karakter na nilikha ni Carlo J. Caparas at pinasikat ni Fernando Po Jr. sa mga pelikula. Pero alam nyo ba, panahon pa lang ng Kastila, nanguna na ang isang panday sa paggawa ng sandata. Sino ang mag-aakalang sa tahimik na bayang ito, magmumula ang mga espada ng Hollywood? Ang business ng father ko since 1980s. Tapos, ayun, doon na nag-umpisa. Hanggang sa lumaki at nagkanya-kanya na rin sila. Dahil bawat nagkaroon ng kani-kanilang mga customers. Karaniwang panday lang rin ang ama ni Hernando. Maging ang mga trabahador sa kanilang maliit na pagawaan. Pero nakaisip sila ng bagong gimmick para umunlad ang negosyo. Naisipan ng father kasi na mag-promote ng sword, sabi niya. Noon, wala pang ganun na competitor eh. Kaya pagka-introduce nila ng swords, ayun na, bigla nang nag-click ang sword industry. I think 90s, pa siya isa sa cutlery ang isa sa pinaka sikat dito sa Pangasinan. Di naglaon, nagkaroon sila ng oportunidad na makapag-distribute ng produkto sa Europa sa pamamagitan ng isang middleman. Pero isang araw, nagulat na lang sila Hernando na makita ang kanilang mga disenyo na ginagamit na sa Hollywood. Hindi naman sa pagmamayabang karamihan kasi ng prototyping dito nila dinadala. Pag may mga designs na kailangan gawin, kahit pa isa-isa, pinoprovide namin yun sa mga customers. So kaya nagugulat na lang kami pag nakapanood kami ng movie na na parang may mga night o may nandun yung mga swords natin. Sila raw nagdisenyo ng ilang mga espada at blade na ginamit sa mga pelikulang Braveheart, Lord of the Rings at Gladiator. Pero hindi raw sila kinilala para dito. Yun nga pag mabibigla ka na lang pero parang ka rin yung natutuwa ka rin dahil yung gawang Pilipino, hindi nila alam gawang Pilipino. Kahit na hindi ka nakikredit, well, at least naibibigay mo sa kanila yung tamang yung quality na gusto nila na hindi nakaka-aksidente o sa mga gumagamit. Mula Calasiao, sumama sa amin si Mang Dagul sa Pozo Rubio para bisitahin ang paggawa ni Hernando. Kumusta? Ganito ang finishing sa amin. Ay, pero wala pang hawakan. Tatalin pa lang yan. Inikot ni Mang Dagul ang paggawa ni Hernando. Masusing sinuri ang bawat detalye ng mga patalim na ginagawa ng mga panday dito. Ay, ito yung hawakan. Yan yung hawakan. Ito, i-repeat. I-repeat yan. Yan. Pero hindi pa siya yung tapos talaga. Marami pang dadaanan yan. Parang batang pinakawalan sa isang malaking playground si Mang Dagul. Marami pang kakaiba, Manong, sa production dito at mga ginagawa kumpara sa ginagawa doon sa inyo. Oo, talagang marami. Magkakaiba talaga. Ibang-iba kasi ang itsura ng lugar na ito sa pandayang nakasanayan. Pero ang kanilang pasta na problema, magkamukha. Dahil sa kabila ng pagkakaroon ng kliyente sa labas ng bansa, ang negosyo ng panday, salat pa rin sa kita. Tulad ng mga panday sa Calasiao, naglalaro lang sa 200 piso ang sweldo ng 15 panday na nagtatrabaho dito. Umuupa rin sila ng mga subcontractor, lalo na't libo-libo ang mga espada at patalim na kailangan magawa ng BCI. Pero bukod sa mababang sweldo at mahabang oras na pagtatrabaho,
Ang lalong malungkot, ang mga panday na gumagawa ng espadang may tsansa maging world class. At mga itak at bolo na esensyal para sa pagsasaka, di naaambunan ng sapat na suporta mula sa gobyerno. So nagbibigay sila ng puhunan. Sinasabi ko nga may kakulangan tayo na pagdating sa capital investment. So mahal ang makinarya, di ba? So ang ginagawa nila, nagpapahiram sila na merong ibig sabihin 3 years to pay without interest yun, at merong 6 months grace period. Pero ang panukalang ito, mahirap pang ipatupad, lalo na kung sa simula pa lang, mas mababa na sa minimum wage ang sahod ng panday. Si Fernando po, nung nagkwakal lang doon, pero nung ginagawa mo talagang mahirap talaga. Ay si Fernando FPJ. Sila may agimat, sila kami wala, mapuputulan kami. Pero sa kabila nito, ang mga panday gaya ni Mang Dagul, Mang Conrado, Hernando, at maging ang pamilyang naiwan ni Bernardo Roy. Kahit maliit ang kita at pwede magdulot ng peligro sa kanilang mga buhay, ang lahing panday, hindi nila pababayaang mabura sa ating lipunan. Parang sakit dito, ayaw lumabas sa isang pamilya kung di ubos. Parang ganon ang nangyayari. Findings naman kasi ng doktor, sa tubig daw. Ang hirap ito sa katubig, walang tubig. Katubig, ang pangalan po katubig, pero walang tubig.